Good morning, welcome sa channel. Try nating i-vlog itong event natin to. Day 1 ng aming 4 days event. So, siyempre setup sa unang araw. Ito pa rin yung setup namin dito last year. Ganyan pa rin yan. Naiba lang na naabanti kami ng konti dahil nahati yung stage at may construction sa likod. So, yan ang BIM 290 ang gamit namin. Ganyan siya kagaan. Magaan lang siya. So, ang diskarte namin, tubo. Nakatali ng lubid yan. So, tatalian pa namin ng may isang lubid, may isang tali pa sa gitna para may support. Pero magagaan lang ang tuna. Teka. May mirror ball sa gitna yan. Sige pa, Bin, pasok mo pa konti. Konti na lang, op. Yan, okay na muna yan. 1, 2, 3. So may parled magkabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Anim na Big Dipper ang ilalagay natin. Kinatamay ka. Yan. So, gumagamit ako ng mga ganito na aluminum clamp. Sa Shopee lang nabibili to. Mura lang ito, hindi ko na maalala lang kung magkano. Para at least madaling isabit. Anong size ng tubo na yan, Bin? 3? 2 media. Yung standard na pang gripo, yung mga poso, gano'n ang sukat ng tubo na yan. So, may ganyan ako pero may available sila dito, ayun o. Kaya yun na lang ang ginamit namin. So, pag na-clamp nyo na ganyan, isasabit nyo na lang. Ito yung mga prefer ko na pang ano talaga, pang likod. Magagaan at saka wash, maganda yung buga niya. Medyo ano na nga lang talagang madalas nasisira din eh. Power supply. Ilan na yung ganito ko nasira? 4 na yata. Ipwesto mo yung ano sa likod, kailangan ganyan yung ano para madaling mabasa yung display niya sa likod. Baka mamaya baligtad. Tulad yan, yan, dapat ganyan ang ano niya, pwesto. Yuko mo na kaagad. Yan, okay? So baka sabihin na naman ng iba yung lubid baka bumigay. Matanda na tayo, siyempre hindi natin na pababayaan ang Italian ng basta-basta lang. Kailangan matibay, nakailang ikot siya ng lubid dyan. Kasagsagan ng bagyo, kaya buti naman safety ang ating venue. So 2 per side tayo ng audio center 312. Pagka mga whole size court, mga fiestahan, yan talaga yung ginagamit ko. 2 per side at saka yung AD 1 per side. Okay? Ayan, nagkakable na sila. So ayan, 4 na BIM 290 tapos 6 na parled. Ilalagay ko yung mirror ball dito sa gitna. Babalikan ko sa studio. So ang hati ang power supply niya. Ng extension niyan, magkakasama to. Tapos may dalawang extension na bababa dun sa may power distro namin. Ngayon, itong panel nila. Akit ako saglit. Yeah. Ayan. So, walang bakante sa mga breaker. Pero may slot dito. So, bibili na lang ako ng breaker ko na ilalagay ko na lang dyan. After ng event, kukunin ko para tuwing may event may naka-ready ako na, kasi madalas kasi ganyan may mga bakante, kaya matagal ko ng plano yun bibili na lang ako ng ganyan ko para isasalpak ko na lang dyan para may sarili tayong para hindi na tayo magtatap dyan. So since may slot dito, sasalpakan na lang natin yan. 60 amperes. Okay, natapos na namin yung ilaw sa taas. So programming na kami. Makikita nyo meron na tayong paddle antenna dito. Yan yung ating Roxicol.
R7000 at saka R7800. So, first time niya sa event na magamit ngayon. So, please bear with me muna. At kakapain muna natin siya. Medyo maliwanag pa. 220. Pero kita na yung kita na yung ilaw nung tuna. T290 ang apat na yan. Ito yung mga handheld ni Roxicol. R7800 model. Ito yung kanyang handheld. R7000 model. Ito naman yung kanyang handheld. Ito naman yung kanilang interface. Ito ang pinag-iba lang, parang yung selector niya, rotary knob niya, pinag-isa lang. Tapos kiklik ka lang ng select kung ito ang i-adjust mo. Tapos pag ito, select ka doon para i-adjust mo siya dito. Ito naman may kanya-kanya sila. Parang yun yung pinag-iba. Tsaka sa sa mga handheld nila. Mas maganda yung design ng handheld ni R7800. Tapos yung kanyang paddle antenna. Improvise ko ito, pero ang usually ginagamit sa ganyan, mic stand. Gusto ko magkasama na sa isang stand. So, ito pansamantala lang muna yan at saka yung screw na ginamit namin. So, itong stand na to is aluminum. Ginagamit ko yun sa studio. Pang ilaw siya sa photography. Tapos ito, bracket ito ng ng mini circuit breaker. Ito yung ginamit ko sobra doon sa DIY ko na power distribution box. So, kaya lang malambot siya. Supposed to be dito yung nakatusok. Kaya lang dahil nakadulo, medyo gumigewang. Kaya inusog namin ng konti sa gitna. So, kumbaga parang prototype ko pa lang yan. So, i-improve pa natin yan. Okay? Tapos, sa frequency nag-manual lang muna ako kung ano yung nakita ko na malinis doon sa aking indicator. Yan, yun na ang sinelect ko. Sige, rundown tayo ng mga equipment namin ngayong araw at ito na rin ang gagamitin sa mga susunod pa na araw. Hanggang 25 kami dito. Ngayon ay July 21. So, 1, 21, 22, 23, 24, 25. 5 days kami dito. Dito tayo sa booth. Ang aming mixer is Mackie DL1608. EBL ang mga battery. Laging back to basic. Laging sinasabi ko ulit lahat. Kasi lagi tayong may mga bagong viewers. Ito bago sa setup natin to. Roxicol by Joson. R7000 and R7800 ang model. First time sa event natin gagamitin ngayon ang mga mic na to. So, tignan natin ang mga magiging performance nila. High-end daw ito. Sa China, sa pinakamalaking brand at magandang brand daw ito sa China. So, parang 3 pa lang kaming meron ito sa Pinas, si Doc Leo at saka si Salvaje Lights and Sounds. Okay, ayan ang kanyang paddle antenna. May kasamang yan, 2 mic stand, pero ang ginamit ko na stand niya is yung ginagamit kong light stand sa studio. And then DIY lang ako muna nung pinaka T-bar niya, pero papalitan ko yan soon. Laptop, DJ to go to ng Numark. Meron tayong Mini Pearl. Ito yung pagpapatungan ko ng laptop mamaya. Supposed to be iPad lang ang gagamitin natin kasi video okay challenge itong event ngayon. So gusto nilang may isa pang monitor na nakaharap sa judges maliban sa monitor na gamit ng kakanta. So ang gagamitin ko na lang yung isa kong laptop, ipapatong ko dito, tapos may HDMI cable papunta dun sa isang TV na ipopwesto ko dito or dito. Tignan ko mamaya kung saan siya safe kasi umuulan. Ang ating frontal, ayan, ang mainit-init na usapin. Frontal ko, 4 na amber white, 2 RGB.
Lumilights yan, kaya kahit 6 lang yan, sobrang lakas na yan. Masisilaw na yung tao sa stage. Ang ating ano ba? Connection. Okay. Connection natin. Channel 1, 2, 3, 4 para sa 4 na mic. Channel 15, 16 sa aming computer. Channel 15 sa line ng video okay sa stage. At ang aking X-Vibe P3 Bluetooth. Okay? Tapos sa ating main out, meron tayong left, right, auxiliary 6 ay nasa sub. Auxiliary 5 ay para doon sa monitor. Okay, may isang monitor tayo. Yung sub nakalink lang yun, kahit ilan ang sub mo, isa lang ang linya. Left and right tayo sa house. Tapos 2 per side yun, nakalink yung dalawa sa left, nakalink yung dalawa sa right. Okay? Meron tayong snake na gamit para dalawa lang ang tatakbo. Isa sa power supply ng boot, isa sa snake. Nasa ilalim ng mesa yan. Nakalimutan ko ang aking mga cable ramp. Isa lang ang dalawa, kaya isa lang ang nandyan. Okay? AD918A, active. Dalawa yan. So, nakatakip nga yan kasi umuulan-ulan. Parachute ito. Para siyang payong. Okay? So, right. Tutusok dito. Tapos yung out nito, tutusok doon. Yan, monitor. Baka ibaba ko yung monitor mamaya dito. Tapos itatayo ko dito yung laptop. Ingatan lang sana nila dahil may kamahalan yung laptop na ipapagamit ko. iPad na lang sana. So, ayan lang. Simple lang ang kanilang backdrop. Hindi sila gaanong gumagasto sa backdrop. Pero sa sound system talagang hire nila ako dito every year sa fiesta nila. Sa ilaw, ganun din ang connection niyan. Isang line lang yan. Ito, papunta dun, papunta dun, papunta dun. Lahat yan, isang line lang. Tapos ang power supply niyan, hati sa 3. Meron tayong mirror ball. So, lahat ng yan ay nakaload dito sa 32 amperes na ating power distro. Magandang supply natin ngayon, 239 volts. Marami pa tayong sobra. Okay. Tapos sa backdrop, meron lang tayong 4. Okay, lights check tayo. 4 na beam 290. Tapos sa may mirror ball tayo sa gitna, pamparami ng ilaw yan. Tignan nyo naman. Sige, yung mirror ball lang muna ang buksan natin. Nakatapat yung dalawang beam sa kanya. Kailangan may usok talaga para may banggaan yung ilaw. Okay, so wala tayong frontal sa ngayon ha. Pag binuksan mo yung ating amber white, patay lahat yan sa sobrang lakas ng amber white natin. Sige. Yan, nakabukas ang nakatodo yan. Ayan, yan ang 4 na amber white. So, papatayin niya lahat ng ilaw mo sa stage. Ganun kaliwanag yan, 4. Okay? Natural ang kulay, kahit na puro decolor sa likod. O, sige, tanggalin mo na yung puti natin. Ngayon, puro Big Dipper lang. Mga Big Dipper lang yung gamit namin na power LED. Pero gustong gusto ko siyang pangtaas na ganyan. Unang-una, magaan siya. Wash yung klase ng ilaw niya. Hindi siya spot wash, kaya talagang kalat yung ilaw. Sige, rainbow. Changing color. Kung ano man ang naka-ready dyan. Yan. Nagagawa yan sa mini pearl. Yan. Yan, yung mga ganyang chase. Mas madali mag-program pagka may mini pearl ka na ganyan. O, ngayon, yung 4 na beam lang. O, kailangan may ano pa rin tayo. May fog machine. Pag outdoor na ganito, di ako nag-haze kasi sayang lang dahil tulad yan, mahangin, no? Tulad yan, tignan mo, yung usok palabas lahat. Paiba-iba eh. Kanina okay naman.
Kaya kailangan dalawa. Isa na lang kasing gumagana kung fog machine eh. Dapat magkabila yan. Okay? So, beam 290 yan. 35K ang pares. Sige, tutok mo sa mirror ball yung dalawa. Doon talaga papunta yung hangin. Yan. Pag may mirror ball kasi pamparami yan. Tututukan mo lang siya ng dalawang beam. Lalo na pag maganda yung pagkakapwesto mo ng ilaw na nakatutok sa beam, talagang ang dami niyang ilaw. Okay, yun lang. Hindi pa kami makapagpatunog dahil simbahan yung kabila. Okay? Wag mo, ganyan mo muna. Malamig na yung Kaya maganda sa haze pag machine talaga dalawa. Pagka kailangan mo ng buksan, minsan yung isa kasi lumalamig. Para naka-backup kagad yung isa. Awarding na. Tignan nyo kahit na decolor yung nasa likod, normal ang kulay ng tao sa harapan dahil amber white ang gamit ko. Our second round will receive 1,000 pesos. Uwian na. Para naka-haze tayo. So, matagal ko nang natimpla ito. Pinaglagyan ko lang yung bote. Dating Georgian yung gamit ko. Pero itong nakalagay ngayon ay sarili ko ng timpla. Sobrang ganda ng combination ng pagkakatimpla ko. Tignan mo, parang naka-haze kami. Outdoor kami, medyo mahangin kanina. Pero napupuno niya ng haze itong venue, oh. Water-based na fog juice lang ito, ah. Pagka nakabisado kong formulation nito, sige, magbebenta tayo nito para naman masubukan nyo rin. Kasi tignan nyo, ang tagal mawala, ah. Fog lang yan, no? Fog juice lang yan, no? Ang mura lang ng timpla ko niyan. Distilled water lang, tapos glycerin at saka yung fragrance oil. Yung fragrance oil, medyo kulang pa ako ng timpla. Pero ito, sobrang nakakatuwa. Para kaming nasa indoor na naka-haze. Ang galing. Ang tagal ko nang natimpla to, ngayon ko lang nasubukan dahil inubos ko lang yung laman nito. Kaya yan. So at least
successful yung aking trial. First trial ko netong Ace Juice. Salamat naman at yun. Nakatapos na kami ng unang event, may 4 days pa. Tatakpan lang namin yung mga gamit dito. Kasi bukas ulit, Miss Gay naman bukas. Magdadagdag akong speaker bukas dahil maingay pag Miss Gay. Gagamitin namin yung Joson na column. So ito, very good siya pang monitor kasi ang ganda ng pwesto. Ang ganda ng, gustong gusto ko yung hugis niya pang monitor. Also yung ating Roxical na mic, ni isang beses hindi siya naputol. Very good siya for the very first time. Tsaka naka-paddle antenna kasi tayo 20 meters kaya hindi talaga magpuputol yan. Okay, so yung price, pwede kayong mag-comment kayo dun sa comment section. Doon ko na lang sagutin yung price pagka-upload ng video na ito. So far very good itong Roxical na R7800. Halos pareho lang naman sila ng tunog nitong R7000. Pero ito kasi ginamit ko lang to sa mga judge. Tapos yung dalawang ito sa host at saka sa singer. So all throughout the event na pagmasdan ko, nagamit ko, very good siya sa ganitong event. Okay, so magliligpit na muna kami. Medyo maaga natapos ngayon at 11 o'clock natapos. Buti na lang hindi na lang magpas ng 12. So liligpit lang kami. Ito binabalang namin, tatakpan lang yan. Yung mga speaker doon tatakpan lang, sub, susukluban, mic yan kakarga sa yung mga maliliit, mga controller na ganyan, yan ang ikakarga namin sa sasakyan or pwede namin ipasok doon sa barangay. Okay? Kita-kita ulit tayo bukas. Sige, try kong i-vlog ulit para sa inyo. Laging para sa inyo naman ito kahit medyo busy na. Pinipilit nating makapag-vlog ng bago para may mapanood kayo. At laging back to basic pagka ganitong setup dahil may mga bagong subscriber lagi tayo. Thank you. Hanggang sa muli.